Good morning world. Last night na namin ngayon sa Kitimat. Papunta ako ng airport para kunin yung pick up na gagamitin namin para hakutin yung mga gamit dito papuntang Teres. Hindi pa ako nakapag-drive ng pick up ever sa buong buhay ko. Siguro pinakamalaki ko nang na-drive na sasakyan is yung RAV4, which is dito na rin sa Canada. Mahilig sila dito sa mga malalaking sasakyan. Although bihira ako makakita ng van, karamihan dito yung pickup truck. 3 degrees Celsius ngayon sa labas, pero napaka init ng araw. Tirik na tirik yung araw. Yan siya. And mag-goodbye na rin kami dito sa mga magagandang halaman. Napakaganda nila nang dumating kami, pero summer pa yun, and ngayon pa winter na, kaya medyo namamatay na sila. Medyo tumaas ng konti yung temperature, I think dahil sa medyo tumaas na rin yung araw. 6 degrees Celsius na, and alas 2 na ng hapon. Ito na rin yung mga last few na lakad ko dito sa Nalabila sa Kitimat. Dahil nga kukunin ko ng sasakyan from the airport. Isang araw lang namin i-rent yun, and parang papatak siya ng parang $89 for the whole day. And kailangan ko rin isole kinabukasan. Ito yung tinatawag nilang Canadian Air Force. So konti lang yung dumaan na yon na mga goose, pero kapag sobrang dami nila, sobrang ingay talaga nila, dinig na dinig mo sila, parang akala mo invasion. Yung driver's license ko sa Pilipinas pwede kong gamitin dito hanggang sa gumraduate ako, pero kung halimbawa hindi ako nag-aaral, wala akong student visa, kasi mga student lang yung pwedeng gumamit ng driver's license hanggang sa makagraduate sila. Kung halimbawa yun, work visa ako, meron lang akong 90 days para gamitin yung driver's license ko. After 90 days, kailangan meron na akong Canadian na driver's license. Pero pinupush ko na makakuha ng driver's license ngayon kasi maraming work dito na nagre-require ng driver's license. Kaya ayun, pinupush ko talaga siya. Nung nakaraan na ipasa ko na yung knowledge test, 50 questions lang naman siya, and isa lang yung mali ko. Well, actually kapag halimbawa naka 40 points ka na, automatic mag-i-stop yung test, tapos lalabas doon, ayun nga, you passed, okay na yun. After nun, kailangan mo na mag-book ng road test, and yung road test ko sa isang araw na, 2 days from today. So ninervyos ako, although nakapag-drive na rin naman na ako dito sa Canada, and feeling ko mas madali mag-drive dito kaysa sa Pilipinas. Mas wala kasi masyadong sasakyan dito. Nakikita nyo naman. So pero ayun nga, mahigpit pa rin sila pagdating sa speed limit. Kapag nasa labas ka ng town, na-observe ko na 90 km/h yung pinakamabilis. Wala pa akong nakitang 100 km/h na speed limit. Pero pag nasa loob ng town, between 30 to 50 km/h siya. Pero yung 100 km sa labas ng town pala, feeling ko lumalagpas pa rin yung mga tao doon, kasi lagi akong nilalagpasan, and 100 km/h na yung drive ko. May point na nag 120 ako, and nilalagpasan pa rin nila ako. Sobrang bilis magpatakbo ng mga tao dito, lalo na sa highway. Malapit na tayo sa town center. Doon ako sasakay ng bus papuntang airport. Nasa airport yung car rental, and from there babalik ako dito, magdadrive na. Ang tindi pa rin ng sikat ng araw, pero nasa kabilang side na siya. Isa pa sa kinakakaba ko is yung snow, kasi nag-snow na rin ng isang araw, and sabi kailangan marunong daw dapat winter tire na yung gamit. Pero I think
lahat ng sasakyan ngayon, pati yung mga pinaparent, naka winter tire na talaga. Ang siguro magiging challenge ko lang kapag pinaglagay ako ng winter chain sa gulong nung sasakyan kapag biglang nag-snow, required kasi yun. So pinagdadasal ko na hindi mag-snow habang nag-road test ako. Ito na yung forest sa likod ng Haisla Center. Yung Haisla Center, condominium yan dito, pero before pa siya maging condominium, hospital muna yan dito sa Kitimat. And itong forest na to, bago lang rin to. Parang 60-70 years ago, kapatagan lang yan. And yung mga puno dito, tinanim lang yan 60-70 years ago. Pero ayan na siya, ganyan na siya kakapal. Dito pala sa city center ng Kitimat, merong food stall na I think Filipino yung may-ari kasi Filipino food stall siya. Umorder ako ng pansit. Ladies and gentlemen, $13 tong pansit na to. And hindi ko sure kung kaya ko siyang ubusin mag-isa, pero matagal pa naman yung bus. Mga 40 minutes, 40 to 45 minutes yung biyahe papunta sa airport. And itong bus na to, tuwing hapon, dumadaan to ng airport. Normally sa loob ng Thornhill yung daan niya, nilalagpasan yung airport. Nakuha ko na yung susi ng kotse, and every time kasi na mag-rent ng car, kailangan mag-deposit ng $400, pero yung credit limit ko pala is dun sa bago kong credit card, $600 lang, tapos nabawasan ko na siya, so hindi siya sakto. Yung isang credit card ko, nakalimutan ko yung PIN. So, muntik akong hindi makakakuha ng sasakyan. Mabuti nilang binabaan nila yung deposit to $300 instead na $400. Kaya nagamit ko yung bago kong credit card. Hanapin na natin ngayon yung puting RAM. Ninenervyos pa rin talaga ako. Dahil hindi talaga ako nakakapag-drive ng pickup truck. Pero ayun, wala akong choice. Marami kaming gamit na kailangang ilipat. So, pickup truck yung kailangan namin. Oh my God, ito na siya. At napaka laki niya, 4x4. Well, ninenervyos pa rin ako. Pero ito na nga. Ninenervyos talaga ako. Napaka intimidating nitong pickup truck, nakakainis. And ang dami niyang kailangan pindutin. Nakarating naman ako ng safe. Medyo intimidating lang siya sa umpisa, pero naintindihan ko na ngayon kung bakit ang bilis magpatakbo ng mga nagda-drive ng pick-up. Ayan, at nakapunta kami sa Save on Food. Ito siya. I think isa sa mga challenges yung pagbaba dahil medyo mataas siya at maiksi lang yung legs ko. Almost ready na kami umalis. Na-clear na namin yung mga basura at mga gamit namin. Ayun yung pick up. Mamimiss namin tong mini garden. Pero na tuyot na rin sila. Okay. Hinihintay ko na lang si Ranma tapos magpunas-punas sa loob para maakyat yung bike dito. Na pagkasya namin lahat ng gamit dito sa likod ng pick up sa back seat. I think okay naman yan. Hindi naman sila magagalawan kapag nag-drive na. Sobrang mamimiss ko tong bahay na to na may forest sa likod. And yung buong neighborhood. Napakatahimik. Although dun sa dulong bahay na yan, paminsan-minsan may nagpa-party dyan. Pero hindi mo rin talaga dinig masyado, lalo na pag nasa loob na ng bahay. Excited ako sa paglipat na to kasi sobrang lapit na lang nung tutuluyan namin sa school. Parang 20 minutes walk lang siya sa school, tapos almost 20 minutes walk din papuntang Skina Mall. So hindi ko na kailangan sumakay ng bus
para pumasok sa work at saka sa school. So sobrang excited ako, and ayun nga, finally we are in town. And yun, hanggang dito na lang muna. Thank you so much sa pagsama sa akin today. Kita-kits ulit next vlog. Bye bye.